Maaga nga akong gumising para makapagluto ng uulamin. Wala na nga akong maisip kung anong lulutuin ko mga mare, kaya naman binuksan ko na nga lang ang rep at naghanap na nga lang ako ng pwede pang mailuto. Sakto nga meron pa kaming bangus doon at meron pa nga nitong ampalaya, kaya naisipan kong gumawa na lang ng paksiw. Mas masarap nga sana to kung meron okra at talong, kaso wala na nga kaming stock sa rep. Kaya naman kung ano na lang yung meron mga mare, yun na lang nga ang lulutuin ko. Anyways, nagising na nga pala dyan si Habila kaya bumaba na. Katatapos nga lang yan magdede mga mare, kaya naman tinanong ko nga siya kung ano ang gusto niyang kainin. Nag-request nga siya nitong apple, kaya eto hiniwa ko na para makain niya na. Pero sa totoo lang mga mare, hindi niya talaga yan kinakain kundi kinakatas lang. Simula pa lang ng baby siya mga mare, ganyan na nga siya kumain ng prutas. Bali pili lang pala yung mga prutas na nilulunok niya at minsan nga mga mare ay kinakatas lang niya. Pero okay na rin sa akin yun mga mare, ang mahalaga nga ay natitikman niya at kahit papano ay nakukuha naman niya yung nutrients. Di ko nga alam kung si Habila lang yung ganyan kumain, kaya naman mga mare mag-suggest naman kayo kung paano yung ginagawa niyo para mapakain ng prutas at gulay yung mga anak niyo. Habang lumalaki kasi si Habila ay napapansin ko na medyo namimili na nga siya ng mga kakainin niya. Compare nga noon mga mare na baby pa siya ay napakataba talaga niya at kahit nga anong ipakain namin ay kinakain niya. Pero ngayon nga mga mare ay medyo nagiging pihikan siya. Ilang beses ko na nga rin siyang pinalitan ng vitamins mga mare, pero hindi ko nga alam kung bakit ganun or siguro dahil lang sa lumalaki siya. Anyways, balik na nga pala tayo dito sa niluluto ko. Bali medyo pinirito ko nga pala yung bangus para matanggal yung lansa. Nagsali na nga pala ako nitong suka at oyster sauce dito sa condiments battle dahil naubusan na. Medyo piniprito ko nga dyan yung bangus mga mare dahil gusto ko talaga sa paksiw ay lutong-luto yung isda. Anyways, after ko nga palang maluto yung bangus ay nilagay ko na itong luya, sibuyas at bawang. Kumuha na nga rin pala ako ng isang tasa at dito ko nga titimplahin yung sabaw. Bali, naglagay nga pala ako ng suka, toyo at konting oyster sauce pang pakulay. Ilagay ko na nga rin yung paminta, mas marami, mas masarap at mas malasa. Naglagay nga rin pala ako ng isang kutsarang asukal dyan mga mare at konting magic sarap. Ito nga yung gagawin kong sabaw at hihintayin ko nga lang yan kumulo. And after ilang minutes nga mga mare, eto luto na ang ating paksiw. Manamis na miss nga pala yung lasa ng paksiw kapag nagluluto ako mga mare, kaya naman nilalagyan ko nga ng asukal. Hindi na rin ako nagdadagdag pa ng tubig para naman mas malasa at mas masarap. Anyways, fast forward na nga mga mare, bali hapon na nga pala to at napatulog ko na si Habila. Kaya naman after ko nga makapag-unboxing ay bumaba na ako para naman makapag-exercise na. Medyo nananaba nga ang mare nyo at nahihirapan na talagang gumalaw dahil madalas sinihingal na. Kaya naman naisipan ko nga magpaka-healthy mga mare. Charis. Medyo magbabawas lang tayo ng konting timbang dahil wala na talagang magkasya sa aking mga shorts. Gusto ko rin magpaka-healthy dahil madalas nga akong nasa bahay lang at pakiramdam ko mas lalo akong nagkakasakit. At dahil nga tayo yung ilaw ng tahanan, tayo yung madalas nag-aalaga ng pamilya, dapat tayo yung pinakamalakas. Kaya naman sa simpleng pag-exercise lang mga mare, hindi lang tayo magiging fit, magiging healthy rin. Kaya naman sa mga kapwa ko, mommy vloggers na gusto rin magbawas ng timbang or maging healthy, na simulan mo na yan. Anyways, yun na lang muna mga mare for today's video. See you on my next vlog.